Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ng boss ko after ma-stock ng mahigit isang buwan itong sasakyan niya, nagkaroon daw ito ng pagka-delay sa paghatak at nagkaroon ng ingay sa makina. Bukod doon may mga time ayaw mag-start itong makina niya, kaya simulan ko na yung trabaho mga boss. Dito sa part 2, andito na ako sa paglinis ng mga preno niya. Kung napanood nyo yung part 1, sa kabilang side, makapal pa naman kasi yung brake pad. Kaya ang gagawin ko dito, brake cleaning lang dito sa harapan. After ko matanggal yung dalawang bolt na number 17, iangat ko na itong brake caliper. Tapos, dito naman ako sa brake pad niya, tanggalin ko na yan. At kung makikita nyo nga itong brake pad niya mga boss, makapal pa naman yan. Kaya lang, meron na siya mga guhit-guhit. Pag ganyan mga boss, kailangan liyahin siya para matanggal yung guhit-guhit dito sa brake pad. Importante na matanggal niyan kasi ayan yung pagmumulan ng sipol kapag tumapak ka ng brake pedal mo. Tapos kung meron ka pang budget, gamitan mo siya ng brake cleaner. Kung wala naman, pwede mong hanginan. At kung makikita nyo, itong dalawang brake pad, pares ko yan niliha. Tapos in-sprayan ko yan ng brake cleaner para kung may malagkit, mawas out siya. At dito naman sa sliding pin niya, kung makikita nyo, halos wala na siyang grasa, tuyo-tuyo na. Pag ganyan mga boss, linisan nyo lang itong sliding pin, sprayan nyo siya ng brake cleaner, tapos punasan nyo siya ng maigi. Bali dalawa yung sliding pin na nakalagay dito sa brake caliper holder. Ayan mga boss yung pangalawa. Hugutin nyo lang yun, tapos sprayan nyo siya ng brake cleaner, tsaka nyo ngayon siya punasan ng basahan. Para matanggal yung grasa na tumigas dyan, pati yung kalawang or dumi, mawas out siya. Tapos pwede mo na ngayon pahiran ng grasa yan. Tandaan nyo mga boss, itong basic na ginagawa ko, dyan kayo minsan napapagkakitaan ng malaki. Kasi ang sintomas dyan, kapag nalubak ka, kahit maliit lang yung lubak na nadaanan mo, makakarinig ka ng lagitek. Tapos pag nagpreno ka, makakarinig ka rin ng lagitek. Ngayon, pag pinacheck mo yan kay Boy Palet, nako, yari ka. Kung ano-ano na ituturo sa yung sira ng sasakyan mo para pagkakitaan ka na. Kasi kung makikita nyo, basic ko lang naman yung ginawa eh. Kaya nga galit na galit sila pag tinuturo ko yung basic eh. Kasi sa basic na yan, pwede nilang palakihin yung sira ng sasakyan mo. Itong sinasabi ko mga boss, hindi ko naman sinasabi lahat ng mekaniko ganyan. Pero may mga ganyang mekaniko, talagang pagkakakitaan ka. Kung gusto nyo silang makilala, abangan nyo sa mga magko-comment sa akin na galit, yung mga nagmumura, nagsasalita sa akin ng masama, ayan, gawain niya yan. Tapos yung mamiminta sa akin na basic lang alam ko, yan, sila yan. Balik na ako sa trabaho mga boss, after ko mailagay yung isang brake pad, ito na yung pangalawang brake pad niya. Nakita nyo naman, napakadali lang ilagay niyan. Kung tutuusin, kahit kayo na magpalit ng brake pad nyo, kayang-kaya nyo na yan eh. Or kayo na yung maglinis ng preno nyo, mas madali pa. At ito naman yung brake caliper, after ko matanggal yung alikabok, kung makikita nyo, inilalapat ko na yan dito sa brake caliper holder nya. Tanggalin ko muna itong dalawang nut dito sa stand, tapos pwede ko na ngayon lagyan ng bolt itong brake caliper nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ilalagay ko na itong dalawang bolt na number 17 dito sa brake caliper holder na ipakapit ko na yun sa thread nya. Tsaka ako ngayon yan gagamitan ng impact wrench ko. Okay, na-panel ko na yung higpit nyan mga boss, at syempre naman, pwede ko nang ilagay ngayon itong gulong. Alam nyo mga boss, ang layo din kasi nitong video para makakuha kayo ng idea at kung kapares ng sira ng sasakyan nyo at ganitong klase rin, o di kayo na yung gumawa. Di ba nakatulong naman talaga itong video? Bukod doon, hindi pa napalaki yung gastos mo na gaya ng iba na nagpagawa ng kanilang sasakyan. Sabihin nyo sa akin ano ang patunay ko? Eh di ba yung mga nagpagawa sa akin, pinalitan na lahat ng pangilalim, hindi naman nawala yung sira, tapos meron lang akong isang pyesa na pinalitan or hinigpitan na tornilyo na wala na yung sira. Ayan ang mga patunay ko. Balik na ako sa trabaho mga boss, gamit itong ball hammer, paluin ko itong brake drum para makalugyan. Kaya lang mga boss, ang problema dito sa brake ni customer dito sa likuran, grabe naman yung kumapit na kalawang. Kada palo ko may malalaglag na kalawang eh. Tignan nyo itong brake drum niya oh, namumukadkad yung dumi pati yung kalawang. Kung nandito nga kayo sa actual mga boss, makikita nyo yung kalawang dito sa gilid ng drum niya. Ayan oh, kita nyo oh, nakaano lang siya, nakapatong lang yung kalawang eh oh. Kaya steel brass muna yung ginamit ko eh, para mas mabilis kong matanggal yung mga possible na kalawang. Tapos yung mga kumapit naman na kalawang na dito sa disc, gagamitan ko na yan ng sandpaper. Siyempre naman, pati yung mga kinapitan ng ibang kalawang dito sa brake drum, niliha ko na rin yan. At pag okay na, gagamitan ko naman siya ngayon ng brake cleaner, para kung may malagkit na kumapit dito sa brake drum, mawas out nitong brake cleaner. O di ba ganun lang naman mga boss kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. After nyo ma-spray ng brake cleaner o punasan nyo ng basahan itong disc nya para yung marka ng brake cleaner matanggal. After nyan, dito naman ako sa preno. At kung makikita nyo itong brake shoe nya, makapal pa naman yung lining. Kaya lang, puro kalawang din. Pati itong
axle niya at wheel cylinder, nako, pinatungan na yan ng kalawang. Ang problema kasi dito mga boss, yung pinarkingan nitong sasakyan, lupa, tapos maputik pa. Kaya sa isang buwan mahigit na nakaparking itong sasakyan niya, ito nga, nung binuksan ko itong preno, yan, kinapitan na siya ng kalawang. Kaya nga kung makikita nyo, gumamit na ako ng steel brush bago liha eh. Tapos ginamitan ko na ngayon yan ng brake cleaner. At sa awa at tulong naman ng Diyos mga boss, okay na ito. Nalinisan ko na siya ng maayos. Tapos, a-adjust ko na itong preno. Ayan yung brake adjuster niya mga boss. Tandaan nyo mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno, balanse, hindi pwedeng dito maluwag yung preno mo tapos sa kabilang side pag nag-adjust ka masikip, hindi pwede yung ganun. Hanggat maaari mga boss, pakiramdam mo ng kamay mo. Pag nailagay mo na itong brake drum, importante na naipipihit mo itong brake drum mo or naiikot mo yan. Hindi pwedeng sobrang sikip. Ngayon kung hindi mo maramdaman sa brake drum, o ilagay mo muna itong gulong. Pag nailagay mo yung gulong mo, dapat yung gulong mo naman na ipipihit mo siya. Hindi pwedeng masikip yung ikot ng gulong. Ayun ang ibig kong sabihin. Gaya yan mga boss ginawa ko kahit papano. O yan o di ba? Ginalaw-galaw ko yung gulong. Ibig sabihin yun, pwede na yun mga boss. Hindi nakita ng bulag yun. Alam ko naman mga boss na hindi nyo mape-perfect yung pag-adjust ng preno. Pero may pakiramdam naman siguro yung kamay mo. Hindi ka naman siguro stroke. Kaya pihit-pihitin mo yung gulong mo kung kapit siya or hindi. Ganun lang naman pag nag-adjust ng preno. O dito na ako sa kabilang side mga boss. Gamit yung ball hammer, paluin ko itong brake drum para pag nakalugyan, umangat ng kaunti itong brake drum. At pag hinila mo yung brake drum, ayaw matanggal, gumamit ka ng plus screw. Sikwatin mo palabas itong brake drum. Pag malambot na, hilahin mo na. O diba? Ganun lang. Nakita nyo naman habang pinapalo ko yung brake drum, grabe yung kalawang na lumalabas. O tignan nyo ibabaw ng brake shoe, pati itong wheel cylinder nya, yung kalawang na kumapit dyan, pati dito sa axle, ayan kinalawang siya ng husto. Kaya kayo mga boss, kung lupa yung parkingan nyo, hanggat maaari, pagkagastusan nyo na kung iiwan nyo ng matagal yung sasakyan nyo, sementohan nyo kahit manipis lang. Marami tayong magagaling na kontraktor dyan. Pwede kayong magtanong sa kanila para mapatipid yung gastusin sa pagsisemento. Yun lang naman ay kung nagtitipid kayo. Nakakapanghinayang kasi mga boss, biro mo after mo magparking ng matagal, hindi mo na ginamit itong sasakyan mo, tapos nung gagamitin mo na may problema. Kaya nito, discharge ang battery, pag start, maingay yung mga belt, tapos pag nagpreno ka, hindi mo malaman kung naninikit yung preno mo or bakit pigil ang takbo ng sasakyan mo. Ayun ang mga naramdaman dito ni customer eh. At experience ko na kasi yan mga boss, pag ang sasakyan matagal nakaparking sa lupa, yan ang mga symptoms na nararamdaman ng isang customer. At meron akong mga video niyan kasi mismo ako nagpunta dun sa site eh. Pag ang parkingan niya lupa, ganyan ang nangyayari. Pero kung daily parking ka lang dyan dahil nga sa pumapasok ka sa trabaho, walang problema yun. Ang pinag-uusapan natin dito, pag matagal na nakaparking yung sasakyan mo. O mag-adjust na ako ng preno mga boss. Kung makikita nyo, ayan yung brake adjuster. Ayan, yung pinipihit ko. Gaya nga ng sinabi ko, sa pag-adjust na gagawin nyo, ihalin tulad nyo dun sa pag-adjust nyo sa kabila. Kung dun maluwag yung pagkaka-adjust nyo ng preno, ganun din dapat dito. At kung medyo masikip ng kaunti dun, medyo masikip din ng kaunti dito. Higit sa lahat, yung sinasabi kung masikip, yung hindi naman yung hirap na hirap kang iikot itong brake drum. Hanggat maaari, kapag naipasok mo na itong brake drum dito sa stud niya, pag pinihit mo itong brake drum mo, naipipihit yan ng dalawa mong kamay na hindi ka masyadong nahihirapan gaya niyan ginawa ko. Yan, ganyan. Hindi ko kasi pwedeng ituro sa inyo yung sa bilang ng adjuster kayo mag-a-adjust ng preno eh. Hindi pwede. Kasi paano kung hindi pantay yung pudpud ng brake drum nyo? Pwedeng dun sa kabila, maluwag yung pagkaka-adjust, dito masikip, ganun ang mangyayari. Kaya mas maganda talaga yung papakiramdaman mo na lang, pihitin mo lang itong gulong, dapat hindi siya kapit. Bauer. At dahil sa okay na ito mga boss, mahigpit na itong mga nut niya dito sa gulong, punta naman ako dito sa handbrake niya. Hilahin ko yan mga boss kung okay na ba itong adjustment na ginawa ko. Hindi ko na naipakita kasi sa inyo mga boss, nang hinila ko kanina itong handbrake niya, mataas yan. Pero ngayon kung makikita nyo, maiksi na lang. Ayan. At syempre naman mga boss, kung napanood nyo yung part 1, naggawa ako dito sa ibabaw ng makina ng sasakyan ni bossing ko. Kaya importante na bago ko i-start yan, i-check ko muna kung may mga tools dito sa ibabaw ng makina. At dahil wala naman, pina-start ko na kay boss itong makina. Test natin sir. Test natin. At dahil sa umandar na itong sasakyan ng bossing ko, pwede ko na ngayon ilagay itong engine cover niya.
Pag nailapat nyo na yan, pwede nyo na ngayon ilagay yung dalawang nut na number 10. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yan ay pangalawang nut na nilagay ko. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para maifinal mo na yung higpit dito sa dalawang nut nya. O di ba mga boss, wala namang mahirap dito sa ginawa ko. Basic na basic lang naman. Tapos, kung sabi ba naman nung nag-estimate 20,000 mahigit daw yung magagastos dito, pyesa pa lang, di wow. Ang problema, delay lang tumakbo, ganun na agad ang singilan. Ipahila ko na lang ito sa kalabaw pag delay pa rin. Switch up ko na nga muna itong makina. Ang tagal naman itong boss ko. I-road test na kasi namin ito. Iniisip ko ito, baka umisa pa yun eh. Yun, nakita ko, bumaba na. Pa-start ko na itong makina mga boss. Alam niyo naman siguro yung ugali ko mga boss, na ayaw ko sa lahat yung sa akin manggagaling kung okay na ba itong sasakyan niya or hindi pa. Bagamat nasubukan ko na ito bago ko pa man yan ipahawak sa customer. Pa-start ko na itong makina. Ay nako, marorodis na kami. Hintayin ko muna si customer. Waiting muna tayo mga boss. Problema kasi dito, pag inapakan daw yung gas pedal, delay daw yung takbo at nakakaramdam siya ng low power. Kaya nilinis ko yung mga sensor niya. Kadalasan kasi sa low power, dyan lang naman yun sa mass airflow sensor o kaya sa pressure sensor, ganun lang, ginagamitan ko lang yun ng ng contact cleaner. Wala na masyadong arte-arte mga boss pag ako magawa. Hindi na kailangan pang kung ano-ano ituro ko sa customer. Ang mahalaga sa akin yung magawa, tapos para bukas another day na naman. Pero wait ko muna si customer, magro-road test kami para malaman namin kung okay na ba yung hatak nito. Kasi yung preno nito isa pa, maingay sa harapan. Pag inapakan mo, may sumisipol. Tapos siyempre, pag ganito kalaki, dapat yung preno niya, alaga ka. Kasi pag inapakan mo yung preno, wala na siyang, para bang pag gusto mo biglain, parang slide pa rin siya, dumudulas. Kaya, in-adjust ko rin yung preno dito sa likuran. Tapos sa harapan, nilinis ko lang yan mga boss. Ayan na si customer. Siya na yung pag-driving ko. Maganda na kasi siya yung humatol. Isa pa mga boss, gutom na rin ako. Mag-aalas 3 na ng hapon. Ikaw na mag-drive! Ikaw na mag-drive para masubukan mo. Alam niyo mga boss, itong boss ko, 90s pa kami magkakilala niyan hanggang sa naging magkumpare na kami yan dahil yung anak ko, inaanak niya sa kasal. Kaya lang minsan, busy ako, hindi ko siya maasikaso. Siyempre, hindi ko nakakakain pag ganun. Siyempre, iisip ka, kakain ka. Magsamay ko. Kakain ka, tapos pag kumakain ka, iisip mo, paano kaya problema nun? Hindi makahatak. Mahirap yan eh. Lumakas na yan. Lumakas na? Malinis sa mga sensor niyan, yung mass airflow sensor, ang dumi. Pati yung dati parang pati yung pati yung sir, yung pangalan to, yung pressure sensor. Nako, grabe ang dumi. Di ba? Ilang taon na yun? Wala nung 3 taon na tayo, wala nung pinat natin, di ba? Kaya lang kasi mga boss, umulit yun. Ngayon naman 2,000 RPA bago siya umusad. Pag ganoon mga boss, ang laki naman masyado ng delay bago umandar itong sasakyan ng boss ko. Dito 2,000, hindi na siya makaano. Wala nang delay yung Hindi na siya delay. Parang tapak mo na bago gano'n eh. Subukan mo yung tulinan mo sir, yung bang tipong lilipad tayo. Doon mo subukan para wala eh, pag ganyan lang yun eh. Sa highway. Magaan ba? Magaan na? Magaan na. Pati sa mga niyan sa injector, yung mga sakit pa sa injector, di ba? Inano ko yan, ginamitan ko ng ng contact cleaner. Dati matagal mo ng tapak bago pa lang gagano, parang kumakadyot to, parang delay. Kaya may tagas yung sa sa transmission. Talaga. Isa pang problemang nakita ko dito mga boss, nang chinek up ko itong sasakyan ng boss ko, may kaunting tagas siya ng langis dito sa transmission, may patak. Kaya abangan nyo mga boss, second week nitong November, gagawin ko itong sasakyan ni customer kung loloobin ng Diyos na pahiramin niya pa ako ng buhay at lakas sa araw na iyon. Ako mag-drive. Balik na ako sa pag-road test mga boss, kinuha ko na sa boss ko itong manibela. Sabi ko ako na yung magdadrive, medyo nababagalan ako sa pagdadrive niya eh. Isa pa para matesting ko na rin, nasakay ko siya. Reno? Lakas ano? Yung pala eh. Kasya ba? Hindi na. Doon. Uli siya rin. Kulang ka sa diin. Parang awang-awa lang ako sa Ha? Kulang na ako sa Sir, nakan mo ng konti sir. dito.
Naangat ba yan? Hindi. Ganyan lang. Hindi yun. Ganun. Yan. Yun. Yan. Awa ka siguro sa accelerator. Testing ko ito kanina eh. Sabi ko, ano daw? Pinatesting ko to. Ano, pero pag bibiglayin mo siya, sir, kaya mo, bibiglayin ko ah. Ayan, just kung ano, accelerator. Isa doon kasi ito yun. Isan ko. Isan ko. Bakit puli? Tanda ka na ata eh. Wala talaga to. Hindi ka na makadiin. Ubo na lang ang matigas sa'yo eh. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!